Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, zoning 18 muna tayo kasi nabalitaan ko na itong battle ni Raffian at JD is hindi candidate as battle of the year. So I think hindi naman siya sarcasm, 'di ba? Hindi naman sarcastic yung mga nabasa ko, 'di ba? So actually nung natapos tong event na to, ang dami talagang ang dami talaga akong nakitang post about this battle na grabe daw yung battle na to, grabe daw yung pinakitang performance ng dalawa. So ako excited ako na mapanood to kasi 1 month ago na siya. That time nung sa pagkakalam ko nung na-upload to, naka-focus pa tayo sa Isa Buhay 2013 ata So ang tagal na ng battle na to na hindi pa natin na-review sa ngayon. So tapos after ng mga tournaments, inuna natin yung mga battle sa zoning 19, 'di ba? Pero sabi ko nga, marami tayong project ngayong August and lahat 'yan magagawa natin ng paraan. At yun, first battle review natin sa zoning 18 and tignan natin kung anong klaseng battle ang mangyayari dito na sinasabi nilang candidate as a battle of the year. Kung titignan mo siya on paper, Raffian at JD, actually pare sila ng aggression pare sila ng performance level, pare sila ng energy. Siguro magkakatalo na lang para sa akin magkakatalo na lang to sa sa angles at references at rebuttals naman ni JD. Ang strength ni Raffian sa battle na to para sa akin yung mga punto niya, yung mga angulo niya na gagamitin for JD, yung mga references niya, at ang para sa akin naman ang strength naman ni JD sa battle na to is kung paano niya gagawa ng rebuttals yung mga malalakas na punto ni Raffian, 'di ba? So it's a battle of effectivity rin. Hindi siya totally style clash kasi pareha sila halos, no? Hindi naman identical pero may mga keys lang na masasabi mong pareha sila sa ganitong categories, 'di ba? So 'yun. Malalaman natin 'yan once mapanood natin at judge natin tong battle na to. So, game! Si JD! Tignan Game, game. ito dapat! Pahinga natin! Unang banat! Zoning 18! JD! Game! Ang daming tumikira sa titi ni Kuya Dennis. Sinasabihang malambot, masyadong pabida. Hoy, kundi dahil sa tigas ng titi niyan, di matatayo tong liga. Bago ako magsimula, baka meron ka surprise quiz. Para ako ay pagdudahan. Mag-imbento ng kwento parang yung champion ng bulaan, pero wag na natin pag-usapan. Sino? Hassle naman. Kasi kahit anong gawin ko ngayong gabi, magmamatter na yan. Game! Binigyan ako ng kalabang mahilig sa wrestling. Si Di na GL? yung bago. GL pala. Gusto mo tawagin mo ibang nag-wrestling dyan? Mag-Royal Rumble tayo. Mag-reference man ng ibang tao aking pagsasang-ayunan. Dahil pag tinanggalan ko ng kaluluwa to, baka sakaling matakuhan. Di mo to kapanahunan, di mo ko maaabutan. Pasensya ko tsaka hininga mo sabay-sabay maglalagutan.
Tugmaang walang hanggan, wala mang rhymestone. Malinaw kada shots na parang iPhone. Naka-live on kay Kuya Kev sa parang icon ka na. Pantig o dasmala, icon. Kung layong katol, panis na bygone. Kung ako nakakasawa, patay sa python sa kanyang nylon. Talagang wasak anak. Nakakasawa, python. Okay, wait lang Icon ka na, pantig o dasmala, icon. Kung layong katol, panis na bygone. Kung ako nakakasawa, patay sa python sa kanyang nylon. Okay. Talagang wasak ng karir. Ay, sa multis niya dun. Parang agoti nakashare. Nice! Okay, props dun sa, putulin ko lang muna. Props dun sa mga multis ni JD. Tapos yung sinihitan niya ng simile, no? Walang, ano yun? Yung parang nag-OT na cashier. Angas lang nun. Patay sa python sa kanyang nylon. Talagang wasakan ng karir. Wantusawang mga punch, parang agoti na cashier. Wantusawang mga punch. Sarap ng combo head. Para kang nagamon sa martilyo gang tapos gamit martilyo din. Usapang punchline count, alam mo men. Sobrang basic mo, parang 1 to 10. Dali mong abutin. Ako, I spit fire, parang hydrogen. Di ka papapormahin. Mas mabigat ko sa kayo, cargo head. Kahit si Enigma, di ka rin kaya arboren. Baka ipatawag ko si K-Ram, tas bigla ko silang pagkantutin. Ano, nasa na yung mga kasama mo? Nasa yung mga kasama nyo dito? Tingin nyo dyan gagana? Sige lang, ipagkakasya! Dahil kailangan niyang katulong may katulong pagsakay ng ambulansya! Kaya nasan mga sumama? Sa putang inan to! O maluwag pa yung body bag! Kasya pa kayo! O baka sabihin paano kayong gagawin? Sige, igigiit ko na to! Hindi ganun kalaki yung body bag! Sadyang maliit lang tingin ko sa'yo! Ooh! Hindi na ako nagsasyabu! Nice! Matino ng pumarito! Dala-dala lang kay talino! Ngayon tignan natin kung kain yung talunin yung jading walang bisyo! Nice! Okay, ang ganda nung round 1 ni JD Para sa akin, ang linis ng pagkakalatag niya ng ng mga multis. 'Di ba? Parang first time kong mapakinggan si JD na ganito yung yung round 1 niya. Malinis Sobrang linis noon, and especially the multis. Nagulat ako na may ganong sulat si JD, and sa tingin ko sa tingin ko tinapatan niya si Raffian sa ganong estilo. So parang kumbaga pumasok si JD sa estilo ni Raffian na saying na kaya ko rin yung ginagawa mo. Parang ganon. And for me, sobrang effective noon, especially sabi ko nga, the multis. Tapos yung mga similes niya. Ang lupit nung wantusawang punches, parang nag-OT na cashier. Angas noon. Tapos ito yung mga tumatak na linya ni JD para sa akin. Ayun, especially that one, yung especially the multis. Sobrang kakaiba noon. First time ko mapakinggan si JD na may ganung sulat sa round. Tapos yung wantusawang punches, parang nag-OT na cashier. Tapos yung asan yung mga kasama nito, kasama magbuhat sa ambulansya ba yun, something. Ayun, wala na akong bisyo, di na ako nagsashabu. Ano yun? Tingnan ko lang kaya niyong talunin yung walang bisyo na JD, diba? So, yung ender, ang ganda nung kung paano niya in-end yung round na yon, solido rin. So, yun. Overall, it was a good round for JD. Malakas yun, powerful yun. And let's see kung ano yung magiging bawi ni Raffian sa sa round na to, sa round 1 niya. Pero hindi ko naman sinasabi na na unbreakable na yung round 1 ni JD. Kayang-kaya pa rin, tapatan yun. Pero syempre, depende pa rin yun sa magiging performance ni Raffian. So, game. Unang balas, pakinggan natin. Yo, mamamatay daw kasi nakakasawa, python. Isa kang balagbag. Puta, paano ko mamamatay yung python? Walang kamandag, tanga. Tapos, sama daw yung mga tropa ko. Yun ba ang gusto niyang matesting? Sinong tropa ko? Yung pinataya mo ng ending? Real talk, ayan, tanong yung tropa ko. Real talk. Huling labang ko, boss.
Si Saint Ice pinulbos, tas ngayon adik, bakit? Di mo ba napagtanto? Kahit gumamit larin pagtulog niyan ako. Nagsasabulang toko yung ice rocks pinulbo, magkaiba tayo ng pagdurog sa bato. Black hole na kumakain ng santo, laban sa estilo niyang pangpanahon pa ng dinosaur to, oo parikoy. Para sa adik mula outer space pa yung bato, saluhin mo asteroids, di mo inakalang sa gurupa ng galing yung offer by. Ngayong gabi, teacher ang magiging source mo, pre, na parang Walter White, JD. JD! Isang palasigaw na offer by. Ngayong gabi, teacher ang magiging source mo, pre, na parang Walter White, JD. JD! Isang palasigaw na overhype para pagtakpan yung mga writtens niyang support. Sa'yo hindi ako takot. Teacher ang magiging source mo, pre, lang sa gurupa ng galing yung offer by. So, nawala ng sound, so inulit ko. Pero ayun, nakita ko nag-mute yung mic natin. So, ayun, nagko-comment ako, biglang nawala yung sound natin. So, ayun. Ang komento ko lang doon is wala akong reaction doon sa Walter White. Walter White ba? Ulitin natin Ngayong gabi, teacher ang magiging source mo, pre, na parang Walter White, JD. Ayun, so wala akong komento doon kasi hindi ko nagets yung reference na yon. So baka kasi sabihin nyo hindi ako nag-react doon. Yes, hindi talaga ako magre-react doon kasi hindi ko nagets yung reference. Kaya kung alam nyo yon, comment section na lang natin pag-usapan. Okay, so yun lang. So, yun, pasensya na nawala yung sound. Pero, ito lang naman yung gusto kong sabihin. Na kung bakit hindi ako napareact doon or hindi ako nag-comment doon. So, yun. Proceed tayo. JD! Isang palasigaw na overhype para pagtakpan yung mga writtens niyang support. Sa'yo hindi ako takot. Para makabenta, kailangan pang magsisigaw. Ano ka magbabalo? Pero sisiw lang to. At sinabong ka sa akin para lang matuto ka. Okay, anyway. Pero totoo ba? Sabi ni Vitrum, dati ka daw rallyista na naging informant ng parak. Kayong dalawa ni Sir Deo, what the fuck? Adik na informant ng cops. Grabe ang kulit. Pare, you a snitch. Kaya pala kahina-hinala tong magbawalot kasi asset ng pulis. Kaya pala umaastang drug lord itong si Gago. Dahil mahuli sa mesa tsamba. Pag naka-agord, mala El Chapo. Kasi protektado ng may tsapa. Kaya ba drug bars ang kanyang best asset? Dahil mga pulis sa drug war siya ang best asset. Ilan na ba na ikanta mong kapwa mo, adik? Tama ka na, Dok. Pag nasa harap ng pulis si Iho, parang lasing na tito, kinakanta niya, bawal na gamot, ang galing kumanta. Yo, brother, pwede ka na sa The Voice. Ako, Homelander, kung usapan The Voice, pwede ding sentry pag nila. Di niya alam yun, walang cable sa kanila eh. Pwede ding sentry pag nila. Di niya alam yun, walang cable sa kanila eh. Gago. Walang Amazon Prime sa Bataan, tanga. Amazon Prime sa Bataan. Galing kumanta. Yo, brother, pwede ka na sa The Voice. Ako hindi magaling kumanta pero Homelander kung usapan The Voice. Pwede ding sentry na nilamon ng Void. Ibang klase pagiging hayop, akala mo Zoids. Kaya boy, galingan mong kumanta hanggang yung hayop, Zoid. Diba yun yung mga robot na tangin na pinapanood ko yun dati. Ewan ko kung yun yung tinutukoy ni Rafian na Zoid yung mga yung mga robot na ano ba yun? Hayop ba yun? Hindi ko alam eh. Basta pinapanood ko yun dati nung bata pa ako eh. So yun. Zoids. Iging hayop, akala mo Zoids. Kaya boy, galingan mong kumanta hanggang yung boses mo mamaos. Alam kong bobo ka dahil binoto mo si Marcos. Ngayon mapapanood nyo na pagkamatay ng adik mala narcos. Ito'y endgame para sa pinalakas ng bato parang
Pagka-snap say nawala na pangalan niya, di ko natapos nung gumagamit ng sabu, ng pangmahirap na coke, sasaksakin ng basag na bote ng RC. Sobrang natural, walang halong kemikal pa ni si Shanti. Gusto mo makulong? Gusto ko magpalaya, malagandi ang kamats mo si Martri. Sunod-sunod tong punch, wala mang chemical ali, magbablack ay to. Wala mang chemical ali, magbablack ay to gagi. Fuck JD, pag mata niya nag-double black, ito'y alak ni Johnny. Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si... Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si Randy Babaero. Nag-battle rap para makapagpalaglag ng panty. Ako nag-battle rap para mahanay ka lang. Gago, kinuha. Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si... Hanggang itago niya na yung mata niya sa publiko na parang si Randy Babaero. Nag-battle rap para makapagpalaglag ng panty. Ako nag-battle rap para mahanay kalaluni, batas at balakid. Magkaiba tayo ng taas ng hangarin. Ngayon alam ko na kung ba't tinapat sa akin ni Arik. Dahil diamante ang batong di matudurog ng atik. Ay wala na tol. Ayun ang bomba dito sa round 1 ni Raffian. Hindi, sige. Pag-iisahin ko na lang yung komento ko. Pero tangina, yun ang swabing bomba dito sa round 1. Diamante ang hindi nadudurog ng adik. Pucha. Pinakamalakas na haymaker yun. Yun talaga. Haymaker talaga yun para sa akin. Tangina, lakas nun. Diamante ang batong di... Ngayon alam ko na kung ba't tinapat sa akin ni Arik. Dahil diamante ang batong di matudurog ng adik. Tangina, durog. Sunod-sunod yung punch. Matindi pagkabaon. Kalami ni mo pat yun. At kung magaling ka mag-rebat, i-rebat mo lahat yun! Yeah! Shit. Okay. Bigyan ko kayo ng honest opinion. Palagi naman palagi naman tayo nagbibigay ng honest opinion sa ganitong klaseng battle or sa tuwing nagre-review tayo. Okay. Sa round 1 ni JD, para sa akin nagulat ako dun sa performance ni JD kasi nga parang first time kong marinig si JD na nagmultis, 'di ba? Kaya parang bago 'yun sa akin and sobrang effective nun para sa akin. Tapos si Raffian pa yung kalaban niya. So parang gumamit ng bago si JD dito panlaban kay Raffian. So ang ganda lang na parang bago lang talaga. Sobrang bago nun at nagustuhan ko yun at naging epektibo pa against Raffian. And then malinis pa niyang naitawid, walang freestyle, walang choke, 'di ba? So we know JD no? May mga times na nag-freestyle siya, may mga times na nag-choke siya, pero dito sa round 1 masasabi mong handa siya dito, 'di ba? Kaya para sa akin ang ganda ang lakas ng impact nung round 1 niya. And then dumating or nag-perform si Raffian. To be honest, medyo hindi ko nasusundan yung mga references ni Raffian, especially doon sa yung Walter White ba yan, something. Marami nag-react pero para sa akin question mark hindi ko naintindihan yung reference. So I think hindi ko siya masyadong i-scorean. Sabi ko naman sa inyo palagi, hindi naman ako nagbe-base sa crowd reaction Nagbe-base ako kung paano ko siya natanggap, kung paano ko siya narinig, kung paano ko siya na-absorb. So hindi siya ganoon malakas 'yun sa inyo or malakas 'yun sa crowd, pero sa akin hindi ko siya masyadong na gets yung reference, kaya medyo yun sa akin, average lang yun for me. Pero kung kayo naintindihan nyo, siguro for sure nalakasan kayo doon, kaya sorry na agad. And then ayun, to be honest guys, akala ko itatabla ko yung round 1 yun. So another opinion yun. So sabi ko parang ang bagal makuha ni Raffian yung momentum. Kasi knowing Raffian, alam ko mabilis siyang mabilis siyang makakuha ng momentum, mabilis
tumama yung mga punches, yung mga haymakers na ginagawa niya. Pero sa tingin ko sa unang round na yon, since hindi nga ganun ka-common yung reference na ginamit niya, so parang ang bagal kung naramdaman yung momentum, pagkuha ni Raffin sa momentum. And then ayun, sabi ko nga, classic shit yung yung Diamante. Alam ko na kung bakit kami pinagtapat ni Arik. Diamante yung hindi madurog ng Diamante yung bato na hindi madurog. Tangina, yun talaga, bomba yun. So sa tingin ko, kung hindi dumating yung linya na yon ni Raffin, siguro itatabla ko yun Tatabla ko yun sa 9 points. Pero since that was his bomb dito sa round 1, I think kay Raffin ko ibibigay ito. Baka sabihin nyo, isang haymaker lang yung nagustuhan ko. No! Maraming haymaker si Raffin dito na hindi ko na i-mention. Ang pinaka naging malakas kasi dito, yung yung sinasabi kong pasabong niya, yung bomba na nilatag niya doon sa round 1. So, sa tingin ko kasi enough yung bomb na yon para makuha ni Raffin yung boto na to yung round na to So, hindi ko na i-mention yung mga nagustuhan kong linya. Siguro, kung hindi dumating yung kung hindi dumating yung bomba na yon, yung Diamante, di maduro na Adisuro, kung hindi dumating yon, siguro na ko pa, na mame-mention ko pa yung ibang lines or ibang haymakers ni Raffin para kay JD. Pero sa tingin ko enough yun enough na yung line na yon para makuha ni Raffin yung round na to. Plus yung performance, yung delivery, pares, sabi ko sa inyo, 'di ba? Halos pares sila ng delivery. Halos pares sila ng stage presence, ng energy, ng performance level. Halos parehas Magkakatalo na lang talaga sa baon, sa effectivity, sa reference na ginamit. And sa tingin ko, even para sa akin naging slow start si Raffin dito. Ang ganda naman kung paano niya tinapos yung battle na to. I mean yung round na to. So I think enough para makuha. Pero dikit, sobrang dikit lang. I'll go with Raffin, 10-9 na score. Round 2. Nagpapapatay daw ako ng mga adik. Tarantado, tungaw ka. Kung nagpapapatay ako ng adik, ba't si Emer Industria buhay pa? Ay, gago. Gago. Tsaka wala nang adik na MC. Lumipas na yung panahon. Hindi ko na kailangan ng foil. Wala nang balakid sa akin ngayon. Tas kumukuha ka pa ng ganyan, putang ina mo ka. Ako naman. Di ko na gagamitin ng palihim to. Ay, ayoko suotin. Baka magdilim yung paningin ko. Gumagamit ka pa ng salamin. Tarantado, duwag ka. Hoy, baka mo hindi pantay. Dating bulag ba? Tarantado pagkapeke. Masyado kang paleche. Gumagamit sa salamin para makalamang sa lente. Tanga. Pag nag-arouse ka. Di ba? Anong sabi ko sa inyo kanina bago tayo mag-proceed sa review na to? Strength, isa sa mga possible or actually, nakadikit na to sa pangalan ni JD, yung rebuttals. Di ba? Bago tayo mag-start, binigyan ko kayo ng insights sa battle na to na ano yung mga possible strengths nila. Si Raffin, syempre, pagkakaroon ng punto, tsaka mga haymaker, which is yun yung narinig natin sa round 1. Kay JD naman, syempre, since siya yung unang nagkaroon ng chance bumatel, wala siyang rebuttal sa round 1. Pero tingnan niyo yung sa round 2. Punong-puno ng rebuttals. 'Di ba? Pasok yung lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na corny yung rebuttal, hindi pasok yung rebuttal, hindi Kasi kung ano yung mga nirebat ni JD sa round 2 niya, yun yung mga malalakas na binatong linya ni Raffin. Kaya para sa akin, pasok yun. Game! Tanga! Pag nag-arouse ka, o ay mag-reaction. Grabe ang cringy. Sobrang OA ng reaction para mga reaction video ni Cripply. Gago. Isa pa yan, si Boy Tapek! Yung pants mo na sip-sip! Sana
Kailangan atakihin siya sa puso na may pakinabang yung patapik-tapik ka sa dibdib! Gago. Sikat. One-dimensional na rapper, yan lang ang kaya mo, G! Habang ako kalat-kalat yung angle, ha! Trigonometry! Okay. Sabi mo kanina, grabe talaga. Pagkamama mo, Trigonometry. Diba? Trigo yun. yan, ha! Trigonometry! Trigonometry. Diba trigo yun? Sabi mo kanina, grabe talaga. Pagkamama mo, wala kaming Amazona ang cable, pero Amazona asawa ko. Tangina, nirebat lahat eh, no? Ganyan mag-freestyle! Pag ako dumating, may sakit si Ari ko, biglang gumaling! Agoy! Teacher na maere pa! Wala na masyado na et cetera! Mamamatay ka sa klase para ma-shooting sa Amerika! Di mo magugustuhan, mararanasan mo na dagok. Mag-a-absent ako pero bala ko papasok. Putang ina. Mag-absent ako pero bala ko papasok. Damn. Amerika! Di mo magugustuhan, mararanasan mo na Inang lakas dagok. nun. Mag-a-absent ako pero bala ko papasok. Bala ko papasok! Ako magtuturo sa'yo ng lesson. Hahatiin ko yung section. Pagdating ko, di magugustuhan. Parang bill ng maghapong bukas yung aircon. Di mo, okay. Speaking of America, alam niyo yung KOTD tsaka URL? O biglang lumubog nung nag-sync. Paano di makakakonect? Dun siya nakalink. Pag nakakarinig ng malalakas na bara, happy days. Basta madiin yung linya, copy paste. Padin, copy paste. Madikit, copy paste. Okay. Tapos sasabihin mo yung mga rap typer, umaasa sa data. Normally, ikaw ngayon data mo tumatagos. Globally. Magnanakaw na rapper, kabisado na kita. Huwag ka dito magbida. Sobrang lakas ng data mo, nasasagap mo, pati linya ng iba. Man-duplicate, yun ang key niya. Magaling sa mimicry. Magnakaw sa international, ganun ba magbigay ng tip si D? At pag-usapan naman natin yung ate mong pinasyota mo sa aso. Grabe yung compile. Ako kahit di ako aso, kaya ko siyang i-dog style. Tapos habang kinakantot ko siya, pinubugbog kita. Pasensya na, may pagka-moody. Total, ganito gusto mo, magkaroon ka ng bayaw na bully. Aso bully. Okay. Galing. Ano? Daig pa asong uloy, pakiready mga trauma, mamamasa kayo sa aso, 5:30 Santa Rosa! Ano gusto mo na ugaling askal? Basta tatagpasin ko yung ulo mo, wala ka ng paggagamitan. Kaya ano pang silbi ng awards, wala ka ng pagsasabitan. Kada putok, patay agad kapag ka-aking inuluhan. Pero paano may headshot? Kanina pa kita pinugutan! Okay. Walang nakakita ng krimen kahit maghihiyaw ka. Di ba ikaw yung boses ng baras? Sige, magsisisigaw pa. Kada buka ng bibig, saksak sa lalamunan. Sige lang iyong ipilit. Nantong boses ng baras, tuluyan nang ang manahimik. Sobrang bobo mong tanga ka. Galit na galit ka sa Lakers. Dapat isama mo sa hukay. Sobrang demonyo, pati si Lebron nilagyan niya ng sungay. Dapat sa'yo, maglagay na ng lubid. Kinabantang ina, napainom na ng tubig. Agoy! Ano? Ako pa nauna, pero may unbudget ako. Hanggang bus ka lang tang-ina mo, complete package ako. O bakit tirahin mo pagigisiman ko? Huwag kang masyadong gago tang-ina mo. Yung dating pahawak-hawak na ng bangka, nakapagbarko na to. Okay, Alis, pare, bars lang to eh. Daming punchlines! Masak na yung dibdib. Ikaw na, pare. Okay. Ayun na yung sinasabi ko sa inyo eh. Ayun na yung tong inang yan. Yung ender ni Raffian, 'di ba? Yung i-rebut mo lahat 'yun.
Tangina, ginawa ni JD. Pinanindigan ni JD na, sige, i-rebat ko lahat ha. Okay, sige, i-rebat ko lahat. Although, hindi naman totally lahat, pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, pasok yung mga rebuttals ni JD kasi yun yung mga nirebat ni JD, yun yung mga malalakas na linya ni Raffian eh. Kaya, pasok yun, tol. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng i-discredit yun, hindi mo pwedeng sabihin ano ba yung right term? Sabihin natin may right term doon eh. Hindi ko lang determine kung ano yung basta hindi mo pwedeng ito na lang para mas tatagal tayo kapag inisip ko pa eh. Basta hindi mo pwedeng i-discredit yung yung freestyle na yon, yung rebuttals na yon ni JD kasi swak talaga yon. Tapos yun, sa sulat niya ang ganda pa rin ng mga pinupunto niya doon. Direkta yun lahat kay Raffian. Kaya sa tingin ko yung round 2 better round compare sa round 1 kasi nagkaroon siya dito ng chance para i-rebat yung mga malalakas na linya ni Raffian. So sa round 1, sabi nga niya, 'di ba? Ako pa yung nauna. Pero may advantage, 'di ba? Ano 'yun? Freestyle 'yun. Kasi si Raffian daw puro bars lang, 'di ba? Puro bars lang 'to eh. Pero ayun, pinatunayan naman ni JD na kahit siya yung nauna, kaya niya pa rin mag-rebat ng mas marami or maraming rebuttals pag siya na yung bumanat, 'di ba? Ayun. Nagustuhan ko yung pucha, ang daming ang dami. Gusto ko yung yung si Arik may sakit, biglang gumaling Putang inang lupit nun. Ang angas lang noon kasi napasok niya pa yun sa freestyle niya. Tapos tingnan niyo yung tingnan niyo yung naging reaction ng crowd doon, 'di ba? Nabaliw eh. Kahit ako, nagulat ako dun sa na yun, sa linya na yun ni JD. Actually, marami pa. Mas malakas pa nga, to be honest, yung mga rebuttals ni JD kaysa dun sa sulat niya. Pero syempre, hindi mo pa rin pwedeng disregard din yung sulat ni JD. Malakas pa rin yan at may mga pumapasok pa rin na linya. So, ayun. Mas mahihirap, sa tingin ko mas mahihirapan si JD, si Raffian makuha tong round na to. Kung sa round 1 is yung isang bomba ni Raffian is enough na para makuha yung round na yon. Sa tingin ko sa round 2 kailangan ng mas malakas, mas maraming haymakers or mga punches ang tumama kay JD para makuha ni Raffian to. So, tignan natin kung ano yung magiging performance ni Raffian sa round 2. Game, exciting. Exciting. Kaya na, laban to. Kinabahan daw ako dahil uminom ako ng tubig. Di rin yan, bro. Uminom ako ng tubig kasi magti-triple H ako! Gago! Tanga! Gago! Sorry. Gago, di ko ina-expect yan Gago si Raffian ng nandura ng tubig. Tingnan nyo, kupal na rin si Raffian Di rin yan, bro. Uminom ako ng tubig kasi magti-triple H ako! Tanga! Sorry. Naligo yung nasa harapan. Inira pa yung damit ko, Lebron daw naman sungay. Tanga, dehin solid. Pag winasa ko tong nakadenim, madedenim molis. Tapos, hindi niya daw pinatay si MR. Of course, bro. Ba't mo naman papatayin yung source mo? Ikaw lang magaling mag-rebat? Ang galing mag-rebat, ang galing mag-freestyle.
Sarap saksakin ng balisong sa lalamunan ng madama pa ni Bugho. Tas pag tumatagas na yung pula at di na siya makahinga, anong silbi ng galing mag-freestyle niya kung malulunod siya sa sarili? Uy! Mali ka ng napiling kalaro. Ba't ako, brother, why? Sinaksak ng balisong tumagaling mag-freestyle, pinakitaan pa mag-butterfly at least. Utang ina mo! At least sa pagbabalik sa battle ay, di na lang freestyle. Grabe naman tong battle yung na to. butterfly. Kaso sa yung comeback stroke sa init kung di na alam ang Fahrenheit, iba't ibang swimming styles para lang makasurvive. Dahil alanganin to, mali ka nang napiling hamakin gambalain ay ako. Tinuruan ng iba't ibang paraan ng paglangoy, boy, di mo pa rin kakayanin lalim ko dahil sobrang babaw nito nung ahon 13. Buong round 1 niyang tinira yung puwet ni J. King. Nakeso maluwag na daw dahil tinira siya sa oblo. Pag tumatai daw, di na kailangang umirin ng todo. Bobo, hindi ko to magets. Sobrang dark daw nung round niya. Malamang, umikot lang sa puwet. Tas nung Guba 13, ang napili niyang angle bilang jingle, nakita daw niya yung edits ni GL nung sabay silang jumingle. Ako hindi ako nagbabato, pero minsan umi-ednis. Nung round 1 niya naman, dinamay niya yung titi ni Kuya Dennis, o di ba? Round 1 niya, dinamay yung Kuya titi, di ba? Tangina! Dinamay niya yung jingle. Yun ang napili niya na jingle. Kung di puwet, titi ng kalaban. Tanginang to. Nakita mo yung titi, paano ka ba umihi? Paganto? Ang masama daw nun si GL nasa likod mo. Aray ko! Ganyang mga anggulo, tas kumakasigaw to, kala mo kung sinong henyo. Gusto lang palang pagdikitin yung puwet at titi ng kalaban, tanga kakasama mo yan kay Deo. Nagiging bakla kayo pareho, pero yung tandem ni JD at Sir Deo, ang ganda ng branding. Isipin nyo, isang drug lord, tas isang drag queen. Bagay na bagay silang mag-partner. Isang pang drag race tas isang drag runner. Pero pagdating sa rap battle, wak pareho. Mga beginner tumugma. Boss, wag mong itapat sa akin si Deo. Ang gusto ko sak maestro. Hindi teacher na tsumuchup kahit magtulong pagdura. Sa ospital today direkta. Habang si JD naghihingalo, yung tropa niyang bakla walang malay nakabulagta dun sa bangketa. Huli niyang maririnig na tunog ay ambulansang nagwawang-wang. Takang-taka si Repa. San daw galing yung wang-wang? Ay patay na yung tropa niyang sirena. Dat mawala. Mga sirena, okay. Mawala na sa eksena. Nice. Kayo ay malaking abala. Sabi ni GL, wala daw laman yung ulo mo. Ngayon meron ng bala. Sabog na parang isa ding naganja. Putok mga ugat sa ulo. Isabel Granada. Tagal niya na. Sunod-sunod eh. Teka lang. Na parang isa ding naganja. Putok mga ugat sa ulo. Isabel Granada. Tagal niya na. Sunod-sunod eh. Teka lang. Isabel Granada. Tagal mo na dito. Pero magpausok ng puti pa din sandata. Ako sa flip-top bagito. Pero galawang batikan. Kaya paanong bago nga ba? Sobrang batikan. Pag ako nagpausok ng puti, baka may bagong santo papa. Okay gina. May bagong santo papa. Mas magaling pang mag-rap sa'yo si Santa. Pero ngayong present, ang regalo ni Ari kay ako. Dahil yung mga idolo niyong old at current gods nagpahinga. Yung mga gods, wala sila. Kaya ang main event nyo, bobo. Madudurog lang, boss. Pero tandaan yung mas malakas ang demonyo pag natutulog ang Diyos. Wala akong pake kahit bumata ka, boss. Sapat na yung isang kasa para sa nakakasang dos sa aking round to top. Tong inan niya, ang hirap ng round 2. Hirap ng round 2 kasi nag-ano rin umatake rin si Rafi ng rebuttals and malakas din yun, pasok din yun. Shit. Ngayon alam ko na kung bakit isa to sa mga candidate ng Battle of the Year. Yung round 2, to be honest, ang hirap mag-decide kung kanino mo siya ibibigay. Kasi yung strength ni JD
sa rebuttal, sobrang nagamit niya. Freestyle, pasok yun. Hindi nga siya nag-stutter eh. Walang stutter na pinakita si JD. So, aakalain mo talaga na nasulat lahat yung written lahat yung binitawan niyang mga lines kasi tuloy-tuloy niyang nispit. So, mahirap i-discredit yun. Ang lakas nun. Actually, sabi ko nga sa inyo, better round yung round 2 ni JD compare sa round 1 niya. Perfect 10 na bibigay ko kay JD dito. Naging plus factor para sa akin yung mga rebuttals niya. Kaya naging mas malakas yun. Mas malakas yung impact, mas malakas na na round yun, na performance yun. Kay Raffian, mahirap ding sobrang hirap ding bigyan ng hatol yung round 2 ni Raffian kasi yung rebuttals niya, although sabihin natin may mga butas doon, pero may ilan pa rin na pasok, lalo na yung hindi mo pinatay si MR, malamang, of course bro, bakit mo patayin yung source mo, di ba? Okay yun eh. Tapos siguro yung siguro ang hindi ko lang i-score na rebuttals ni Raffian dun yung denim, demonyo, denimoli, something yun. Medyo awkward lang yun. Tapos yung Triple H, medyo awkward dun. Parang para sa akin pilit na pilit na rebuttals yun para lang ma-defend niya yung uminom ng tubig, kinabahan, di ba? So, yun lang. Pero hindi siya ganun impactful para sa akin. Pero the rest okay yun. Then sulat wise, di ba? Ang ganda rin ganda rin nung sulat ni dito ni Raffian, yung Wang Serena. Basta marami pa. Iyon lang yung tumatak sa akin, yung Wang Serena. Meron pa eh. Nakalimutan ko lang. Pero ayun, yung round 2 ni Raffian, sobrang hirap bigyan ng hatol kasi parehas silang nagkaroon ng chance mag-rebut sa isa't isa. Parehas silang nagkaroon ng malakas na performance, energetic performance, stage presence. Round 2, bibigyan ko ng tabla. Actually, to be honest, kay JD ko sana ibibigay yun. Real talk, kay JD ko sana ibibigay. Or possible kay JD talaga. Pero kailangan mo ring bigyan ng credit si Raffian sa performance niya kasi hindi naman lumaylay eh. Hindi naging mahina yung approach ni Raffian, hindi naging dragging yung performance ni Raffian, hindi eh. Effective yun, sunod-sunod na punches, sunod-sunod na haymakers pa rin. So, kaya nakapag-decide din ako na itabla yun dahil sa ganong performance ni Raffian. So, yun. Round 1, Raffian yun, pero round 2, itatabla ko yun. Diba? Round 3, tignan natin. Game. Pag nakita ko nakandusay si Deo, tumayo ka dyan, aliw ka. Anong wang-wang? Buwang-buwang, baliw ka. Gago, Dennis pa si Deo. Tapos natutulog yun dyan, ang Diyos, huwag ka masyadong halang. Ang natutulog ang Diyos, gago, kagigising ko lang. Kasi itong tanginan itong tanga to, sinasabay yung mga punchline mo, gago. Akala mo mahusay, sumasabay ka sa kanya, sige sabayan mo siya sa hukay. Pare, okay na. Isipin nyo kung ako nahuli, mananalo ba to? Sobrang haba sa time limit. Parang sarilo, matakaw to. Kaya lumalabang ka sa exposure, may spotlight na aagaw mo. Haba ng time limit, daming gimmicks, sige lang ihataw bro. Kahit umabot ang 24 hours, total bilang na araw mo. Sineset kami dati sa ibang liga, pero tinanggihan ko to. Gusto mo na sunugan o impyerno ilalapit ko sa'yo. Sunod ka na, tutumba ka harap-harapan na boy. Tusok pa nga, dukot mata, harang-harangan taboy. Uubra ka, tupok ka na, maang-maangan man hoy. Lubog ka na, sunog ka pa, dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Nakalimutan ko, gago. Sobrang init ng impyerno, pati yung flow ko napaso. Ay! Dagatang apoy. Saan ka magtatapos parang college grad? Itong taga-Rizal mapapiring squad, ano? Punch per punch! Sige lang, wala kayawan! Punches ko sa'y tama! Tapos pakiyawan. Ay, gago. Tang, ay na, lakas nun.
Kaliwat ka ng shot, bagsak sa JD. Left, right, tang ina ay rocket baby. My rhyme was crazy, sa'yo pang lazy. Sa akin pumupunto sa crunch time ha, McRady. Parang kalaban mo si Eminem na binasto si Hailey. Kaya lately, may expert ka na when I load. Makikita nyo itong mangingitim sa screen, ganun ka dark mode. Sasakpangin kahit parap yan. Delivery ko, hindi normal, parang cesarean. Kaya rap nice. yan, sa akin lugi nga yan. Dahil itong inuunggoy nyo, nag-super saiyan. Nag-super saiyan. Putang ina, kailangan ko si Frieza. Ito na yung pag-iiganti ko! Nemesis, babalik kita sa pinanggalingan mo! Genesis! Baka kalugar mo magsisisi na pinaabot ka sa dulo. Katakot-takot yung insulto. Dahil kung ikaw yung pinadala ng baras, ako yung sundo mo. Welcome back, pre. Nakarinig kayo ng mga freestyle na malapit, pare. Bitin. Doon lang lumaylay si JD. Ha, lumaylay, tol. Sabihin nating nabawi. Sabihin natin nabawi ni JD yung energy, pero nakailang siya eh. Hindi mo masasabing fake choke yun kasi nag-choke talaga siya. Nag-choke siya. Man, sayang kasi andun eh, malakas na yung performance niya, malakas na yung mga haymakers na binitawan niya, pero nawala eh. So pagkawala, nag-freestyle, pasok, pero hindi siya totally nakabalik dun sa track, 'di ba? Nag-perform siya, unti-unti niyang binabalik yung energy niya, pero nawala ulit. 'Di ba? Yung Super Saiyan, kailangan si Frieza, nawala eh. Nawala siya dun, 'di ba? Tapos wala na, kung patapos na, konti na lang yung mga lines na bibitawan niya, malapit na matapos. So siguro sa tingin ko, ito yung pinakasayang na round ni JD, pinaka mahinang round ni JD. Actually, hindi nga siya mahina eh. Hindi siya mahina totally. Kasi, nag-freestyle pa naman siya doon, and sa tingin ko, enough naman yun para makabalik. Pero yun nga, umulit kasi. Umulit yung choke niya eh. Doon sa Super Saiyan, kailangan si Frieza na wala eh. So, doon talaga nagkaroon ng butas eh. Sayang. Sobrang nakakapanghinayang kasi just tapos ang ikli pa ng round ni JD dito. Sayang, nakalimutan niya yung dalawang beses siya nag-choke, 'di ba? Yung sa may dagat-dagatang apoy. Tapos sa Super Saiyan, doon yung dalawang yung dalawang choke niya. Sayang. Ang ganda sana nun kung hindi siya nag-choke. Pataas sana yung energy, kaso nung makukuha na niya pataas na yung energy niya, naputol. Tapos tinapalan niya ng freestyle, umangat, tapos naputol ulit. Tapos ender na. So sayang. Round 3 ni Raf yan, pakinggan natin. Siya daw yung sundo ko. Nagjo-joke ka ba? Di ba magaling to mag-freestyle, pero napansin nyo, nagjo-joke na siya. Yeah. Kinakabahan. Kinakabahan ka, pre? Masakit talaga yan, pre. Ganyan talaga yan. 2024 na imbitahan si Romano sa Taiwan. At dahil naawa siya dyan, isinama siya. Kaso kahit saan makarating, yung ugaling pang squatting ang dinadala. Sobrang pangit ng ugali si Romano, gusto na siyang sapakin, ibalandra pa. Pikon na pikon siya kay Gago, lalo na yung TF ni Manda, inistapa niya, real shit. Gusto na siyang sapakin ni Mano, at di yun anggulong nabuo lang. Si Mano gusto sa kanyang magmano, gusto siyang mano-manong manuuhan, sobrang na-stress siya dyan. 2025 na ospital, at alam na natin nangyari after mga man. Pero isang taon bago malaman yung sakit niya, nakasama niya na pala yung cancer sa Taiwan. Dapat lang mamatay yan. Handang taluhin yung tropa para sa pandroga nitong retarded.
Itong laging palu sa bato, paluin ang bato hanggang mabasag yung bungo nitong crackhead. Wala akong pake. Kahit palong-palo ka, JD. Hindi ko titigilan tong palong-palo hanggang mamatay sa palo parang biktima ng hazing. Kaso pag pinatay ko tong palo, baka magalit nanay ko. Mawag kang kumontra. Pagdasal mo na lang na protektahan din ako nila Tito Vic and Joey. Ngayon papatayin ko tong Paloma. Katawan ng adik sa drugs. Pamilya niya magda-drugs. Polarium bangkay ni tropa. Tong bitch para magka-power, kailangan pang kumonekta sa source parang si Volta. Kung may utak ng AI. Laban sa corny ni AI. AI de las alas lang ang puta. Kosa! Galing nun. Si Looney, Volta. sak balakid AI, okay. na pagbibintang ang adik pero alam mong matalino. Ito, proud pero umaalingasaw yung pagkabobo. Ano bang ginagamit nito dito? Shabu pa ba man? Baka tawas lang yan kasi halata mong B.O.B.O. silang dalawa ni Deo. Sa bangkang yari, sa palaray, sabay naglalakbay malayo. Ngunit kahit pa nasa bangkay, kapag nabangkay, bangkay kapag yumao dita, yung magkalibel. Paa mo lang magpapantay dyan, gago. Ang kaso, pupugutan siya ng ulo. Mga putol niyang braso, papalamon sa mga gutom na aso. Kaya-kayang dibdibin ng dibdib niya itong mabigat na maso. Parang panahon ni Duterte, brutal man patayin tong adik dahil utos ng presidente. Wala akong kaso. Nice! Ko yung utos. Brutal kong pinatay si D. Kaso sobrang brutal, baka yung presidente patawag na ng ICC, but IDC. Tama lang mamatay dahil yung ugali niya ay grabe na. Pero di natin malilimutan tong adik na to. Pangalan niya nakaukit na sa bato dun sa lapida. Ikaw lang pinatrabaho. Shit. Job pa lang to, parang kay Mashiba. Dahil sa sobrang pagpapagulong, nasira kanyang makina. Ngayon walang pag-usad yung karera, nadyajahin na. Paano aandar kung nakakalso yung bato sa pagbiyahe niya? Tangina! Dat ginaya mo si Fonger dahil tinanggap mo kanyang offer, Jay! Dito na flamethrower! Pero bali-balik ta rin man tong magaling magpagulong iwan. Ngayong ako na nag-overtake dito sa takeover. At sa mga MC'ng gustong gumaya sa kanya, si Arik pakiusapan. Kung gusto nyo ding mamatay sa aking kamay tong adik, pakitularan. Ako si Raffian, pinadala ng baras. Yeah! Kaya pare ka naman yung pare. Left up, zoning. Tang inang ganda nung laban. Ang ganda nung laban, tol. Pero sa round 3, doon na nagkaroon ng clearance. 1 and 2 dikit pa eh. 'Di ba? Actually, yung 1 and 2 possible. Pwede mo siyang pwede mo siyang hatulan ng ng tabla talaga sa 1 and 2. 'Di ba? Kung sabi ko nga sa inyo, 'di ba, kung hindi nilaglag ni Raffian yung bomba sa round 1, pwede mong itabla talaga yung round 1 eh. Pero since para sa akin, nagkaroon siya ng naglaglag siya ng bomba doon about doon sa diamante, hindi madurog ng adik. Yun yung nag-close out sa round 1 para makuha ni Raffian yung boto ko sa round na yun. Pagdating sa round 2, sobrang dikit. Hindi ako makapag-decide doon kaya tinabla ko. Then sa round 3, doon nagkaroon ng clearance. Nagkaroon ng problema sa performance si JD. Then si Raffian naman tuloy-tuloy at naging consistent. Yung performance niya naging consistent. So, yun. That's the whole story of this battle. So, I think klaro para sa atin yung round 3 na kay Raffian yun. 1 and 2 possible tabla pa yon sa inyo. Pero sa akin, 1 and 3 nakuha ni Raffian. Then round 2 tinabla ko. So, ayun. That's 30 points for Raffian. Consistent from round 1, 2, and 3. Hindi bumaba yung energy. Pataas pa rin ng pataas. Palakas pa rin ng palakas. Ganun yung performance na pinakita sa atin ni Raffian. Kay JD naman, solid yung round 1. Actually, kung hindi naglapag si Raffian ng bomba doon, tangina, possible tabla pa yun eh. Then pagdating sa round 2, dahil sa mga rebuttals ni JD, lumakas yung round niya at hindi lang totally rebuttals yun eh. Ang lakas din ng mga punto niya para kay Raffian. Then sa round 3, doon na nagkaroon ng performance si JD.
doon na nagkaroon ng problema sa performance si JD. Kaya ayun, 30 points, then 8, 9 and 9, 10, 8, that's 27. So 30 to 27, tira mo 3 points lang yung lamang Raffian. 18, JD versus Raffian. Mag-i-ice pang beses para sa laban na yan. Para sa dalawang pareho. Raffian. Putang inang solid na laban na yun. Tingin ko panalo tayo lahat doon. Pero ang boto ng Horado, 5-0, magigay para kay Raffian. Ay, natapos na ang zoning curse, man. Yeah, salamat. Atlanta, mag-i-ice pang beses para sa sarili nyo. Maraming salamat ulit. Kita-hits next Saturday. Yo, Vicente, 5-0. Judges. round 1, sobrang dikit lang. Binigay ko siya kay Raffian kasi mas nagustuhan ko yung naging ender na Raffian na diamond lang yung hindi kaya. Yun nga eh. Then yung round 2 po siya, sobrang lupit ng ginawa naman ni JD para sa akin kasi yung mga rebut niya halos talagang pumuputok, tas sobrang dami niyang na-rebut. So round 1 binigay ko siya kay Raffian, then round 2 binigay ko siya kay JD, then sa round 3 para sa akin mas lumamang na rito si Raffian sa dami ng moments tsaka ng wise angle din na rin siya, wise sa sa mga wise angle na nakuha. Then ayun, round 3 binigay ko siya kay Raffian. So 1 and 3 binigay ko kay Raffian, props pa rin kay Kuya G. Yo, Aubrey, boto ko si Raffian. Sa round 1, para sa akin, medyo nabasag ni JD yung angle ni Raffian, gawat niya nung freestyle niya lahat pasok. Round 2, medyo tabla siya para sa akin. Tapos round 3, deciding factor ko kasi angle-wise kay Raffian, ang ganda ng mga angle niya, punch per punch, nag-1-to-1 siya, lahat pasok. So, Raffian ako doon. Aubrey, salamat. Yo, battle of the night personally. Round 1 malinaw kay Raffian. Round 2 malinaw kay JD. Okay. Pareho sila nagbigay ng all-timer na performance. Round 3 parang sinabi ni Aubrey, round 3 yung deciding factor. Mas malinis pa rin talaga si Raffian, tsaka medyo nag-stumble ng konti si JD. Yun yung naka-apekto. Pero yun, Raffian binoto ko. Pero damn, sobrang solid na battle, game changer. Raffian. Putang ina, grabe yun. Para sa akin talaga walang talo sa laban na yun eh. Kumbaga, panalo sila pareho doon, pero binoto ko si Raffian. Round 1 binigay ko hibla kay Raffian. Round 2 hibla kay JD. Kung tutuusin, gusto kong ibigay sana yung round 1 kay JD kasi may hamon si Raffian sa round 1 na ibalik mo lahat yun. Binalik ni JD ng sobra. So pumalag din naman yung round 2 ni JD. Ay ni Raffian, I mean. So hibla ng Raffian sa round 1, hibla ng JD sa round 2. Deciding is round 3. Nadapa na si JD doon. Raffian. Pero malaking props, putang ina sa freestyle ni JD. Grabe yun. Idol ka doon, pare. Yeah. Marine Industria, binoto ko round 1 si Raffian. Pero yung intro ni JD doon, naset niya agad yung vibe ng unang round. Mahirap yun para sa akin. Pero binoto ko doon si Raffian. Round 2, binoto ko si JD. Feeling ko sa dami niya nang binigay na rebat doon. Ang magic sa akin nung tingnan. Round 3 yon. Doon na kami nagdesisyon. Binoto ko si Raffian, pero solid talaga yung laban na yun. Iba talaga yung mga freestyler pag sila na yung gumanap dito, parang kahit sa gitna nakakapag-freestyle sila. Lalo si JD, pati yung sa huli nakakagawa nila yun. Kaya props sa kanila pareho. 1 Raffian and 3 Raffian, 2 JD Raffian. Yun, no? Wala man tayong naging kaparehas na boto na binigay natin ng tabla yung round 2 eh, 'di ba? Pero ang naging kaparehas na vote natin dito is kung paano nila binoto si Raffian, which is round 1 and 3. Yun yung pinaka kaparehas natin na na punto. So, ayun, 'di ba? Sobrang dikit talaga ng battle kahit sila ayaw nilang may manalo eh. Actually, pwede nga talagang promo, parang on the spot, puta promo na lang 'to. Pero yun nga, sabi nga ni Pistol, nadapa kasi si
JD dun sa round 3 which is ayun din yung sinasabi ko sa inyo na yun yung pinakasayang na round ni JD kasi what if hindi siya nagkaroon ng stumble doon, 'di ba? Possible na mas dumikit pa 'di ba? So ayun, marami pa sana akong gustong sabihin pero I think nasabi ko naman na. Tsaka yung mga judges natin kanina napakinggan natin, I think nasabi rin nila yung mga punto na mga nakaligtaan kong sabihin siguro. So yun, ang ganda ng laban, no? Real shit, ang ganda ng laban. Kaya pala marami akong nababasa na candidate ng as a battle of the year pero masyado pang maaga para sabihin na battle of the year kasi maraming mga possible na paparating na battle. May Vuelta pa this September. Tapos syempre may ahon pa, 'di ba? Day 1 and 2 'yun. 2 days 'yun. So, 'di ba? Masyado pang maaga pero 'yun. Maganda talaga. Maganda talaga yung battle. Naging dikit. Tangin ng palitan yan ng round. Rebuttals, freestyle, punto, haymakers, andun 'di ba? So, pero 'yun, 1 and 3 ibibigay ko yun kay Raffian, din round 2 tabla yun para sa akin. Yun lang. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.